Ikaw Morena, ano ka? Tutong. Boss, ang dami nang umulit, boss. Bakit? Kailan daw yung EDC? Wala, may mga issue sa paligid. Waiting sa EDC. Ang dami oh. Before, huwag kang mag-bash. Ay. Bastion na yung mga ano ah. Ano? So yun guys, sa video ito, pag-uusapan natin yung patungkol kay Edo at kay Beyonce. Kaya sa video ito guys, pag-usapan natin yung patungkol sa EDC. Kanina habang tayo ay nanonood sa ating YouTube channel, napansin natin yung iba't ibang reaksyon, iba't ibang pananaw patungkol sa EDC. At ito nga ay nareaksyonan ni Kuya Julay Paunil at napansin natin na binanggit ni Kuya Julay doon sa thumbnail niya yung pag-stop ng EDC. So nakakalungkot naman talaga. Gaya nung binanggit ni Kuya Julay na hindi naman sa Edo, hindi naman sa EDC yung problema. So minsan ang nagiging problema ay ibang tao. Kaya sa video ito guys, gusto natin na syempre pasalamatan ko rin si Kuya Julay dahil nagkaroon din tayo ng inspirasyon na makapag-react ng mga positive reaction kagaya ni Kuya Julay Paunil. At isa rin si Kuya Julay sa nagiging inspirasyon natin sa mga ganitong klaseng usapan patungkol sa Team Kalingap. Kaya sa araw na ito guys, pag-usapan natin yung isa sa pinag-uusapan ngayon patungkol sa Team EDC. Pero panoorin muna natin yung reaksyon ni Kalingap Rob patungkol sa EDC. Panoorin natin guys. Ikaw Morena, ano ka? Tutong. Boss, ang dami nang umulit, boss. Bakit? Kailan daw yung EDC? Wala, may mga issue sa paligid. Waiting sa EDC. Ang dami oh. Before, huwag kang mag-bash. Ay. Bastion na yung mga ano ah. Ano? Ano po kasi maingay pa ngayon sa paligid ng EDC eh. Ako po nang gusto ko tahimik eh. Bakit ba umingay ang EDC? Parang umingay yung sa na mga issue. So yun nga guys, sa panood natin yung video ni Kalingap Beshi, na alam naman natin na si Kalingap Rob ngayon ay nasa Tagaytay kasama ang team ni Chris at ang ilan sa mga team Kalingap. At syempre guys, bago natin simulan yung reaction na ito, gusto ko muna na pasalamatan Kalingap Rob sa kanyang magandang mga ginagawa, lalo na yung kanyang mga charity. So nakita rin natin kung bakit nasa Tagaytay sila Kalingap Rob, dahil meron siyang pupuntahan ng mahalagang mga bagay. Sabi niya kasi meron siyang a-attendan na kasal at syempre meron din siyang pupuntahan na guesting or interview. At nakita naman natin si Bernadette Soberano. Alam naman natin si Ma'am Bernadette Soberano ay kilalang journalist at isa sa mga YouTuber na palaging napapanood natin yung ilan sa mga artista na nai-interview ni Ma'am Bernadette Soberano at sikat talaga ito. So yun nga guys, sa video ito na napanood natin na nasa Tagaytay sila kasama sila Kalingap Beshi. So patungkol sa EDC, yung reaction ni Kalingap Rob is talagang dismayado. Kasi makikita natin doon sa facial expression ni Kalingap Rob na malungkot siya. Kasi syempre, alam naman natin na kamag-anak o pinsan ni Kalingap Rob si Eds. Tapos biglang nagkakaroon ng mga problema na alam din naman natin na hindi talaga si Eds ang problema at hindi rin naman si Beyonce yung problema. So aminin natin guys, sa problema talaga, lalo na sa EDC. So hindi ang EDC, hindi si Beyonce at hindi si Edo ang problema. So gaya nung sinabi ni Kuya Julay, minsan may mga ilan sa mga sponsor na minsan dapat dapat kumbaga i-give up na natin kung makakasira naman ito doon sa relasyon ng dalawa. At alam naman natin guys, ako si Kuya Barbero TV, naniniwala ako na meron na talagang commitment itong dalawang ito. So hindi lang natin napapansin. At minsan hindi lang pinapahalata ni Kalingap Eds at ni Beyonce. Alam naman natin si Kalingap Eds, napakatahimik na tao. So mahirap hulihin kung ano talaga yung meron sa kanila. Pero syempre, dahil nga nagkakaroon tayo ng idea at napapansin naman natin, so maliwanag sa atin na ang EDC talaga ay totoo at kumbaga meron talaga silang i-commitment. Bakit natin nasabi? Talagang ang EDC ay hindi magkakahiwalay at hindi magkakaroon ng away yung dalawa. Kasi alam naman natin yung gulo, yung away, hindi yan nagmumula kay Eds at kay Beyonce, kundi nagmumula yan sa mga nakapaligid na mga tao. Minsan nagkikreate yun ng gulo, kaya minsan nadadamay ang dalawang tao na ito. So yun naman talaga yung katotohanan. Minsan nadadamay lang sila ng mga banga-bangayan, ng minsan mga away-away, ng mga minsan mga komentaryo, ng minsan mga basher. So yun yung problema, hindi ang EDC, kundi yung mga pumapasok minsan sa EDC
ang nagiging problema. Kaya kung titingnan natin, example, no, si Edu, kung titingnan natin yung mga galaw niya at kilos niya, so maliwanag na meron talaga silang, kumbaga talagang si Beyonce at si Edu, merong commitment. Example dyan guys, yung pagpunta ni Kalingap Eds sa Manila yata yun dun sa, sa Enchanted Kingdom. So ako, ang napansin ko rin doon, dati, kung titingnan natin, hindi ka naman sasama bilang babae na pumunta sa Enchanted Kingdom, no, pumunta sa Manila para, kumbaga, mamasyal lang. Tapos ang kasama mo, Kalingap Eds, tapos parang date, no? Ika nga is date. So hindi ka naman sasama basta-basta. No, ibig sabihin, meron na talaga silang malapit na relationship or ika nga commitment. At yun rin guys, no? Napansin din natin sa Team EDSI, kaya naniniwala ako na talaga hindi magkakahiwalay ito. Kasi nga, napapansin din natin na ang isa sa dahilan kung bakit minsan hindi nakakasama si Beyonce kay Edu. Kasi minsan yun yung pinagtatalunan bakit hindi kasama si Beyonce, ni Edu, sa kung saan sa mga lakad. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon makasama talaga si Beyonce. Ang napansin kasi natin, si Edu, mataas yung respeto niya pagdating sa babae. At mas mataas talaga yung respeto niya pagdating kay Ed. So at alam naman natin, si Edu ay family-oriented at religious na tao. So napansin din natin, mataas yung respeto niya dahil baka pinag-graduate niya muna ng college. Dahil alam naman natin na si Beyonce nag-aaral ng college, mahirap din istorbohin at hindi rin biro na mag-aral ka ng kolehiyo. Syempre, yung oras mo, karamihan, nasa school at yung isip mo, nasa pag-aaral pa rin. Kaya hindi mo may istorbo yung mga ganitong klase ng mga nag-aaral, lalo na kapag nasa kolehiyo. Kaya masasabi natin na si Edu, mataas yung respeto kasi hindi niya ini-istorbo na para bang, kasama ka sa akin sa ganyang lugar. So, kaya minsan hindi natin napapansin si Beyonce. Kumbaga yun yung napapansin minsan ay, bakit wala si Beyonce, hindi kasama. So, yun yung pinaka nakikita nating sagot, no, si Edu mataas yung respeto at gusto niya siguro na hindi ma-interrupt or hindi ma-istorbo si Beyonce sa pag-aaral para makapag-focus si Beyonce sa pag-aaral kasi kung i-istorbohin nga naman ni Kalingap Eds, isasama nga naman niya kung saan-saan para lang makita ng mga viewers, masabi lang talaga na talagang Edsy ay kumbaga legal, legit, ika nga talagang totoo. So may istorbo, mako-compromise yung pag-aaral ni Beyonce. Kaya believe tayo kay Kalingap Eds na talagang kahit na may mga hamon, problema ang Edsy, so makikita pa rin natin na si Kalingap Eds talagang mataas yung respect pagdating kay Beyonce. Kaya yung mga yung mga kumakalat ng mga maling impormasyon, mga haka-haka, no? Basta ako naniniwala na ang Team Edsy, no, kasi noon pa man, no, makita naman natin sa kilos at galaw ng Team Edsy na talagang meron na silang commitment. Ika nga, hindi na ito maghihiwalay. Yun yung paninindigan ni Kuya Barbero TV. At based din doon sa reaction ni Sir Marciano doon kay Dr. Love. So parang may binanggit din sila doon na ang Edsy yata is sila na talaga. So isipin nyo so maliwanag lang na ano man ang mangyari, ano man maging problema, no, magkaroon man ng problema yung mga viewers, magkaroon man ng problema yung mga sponsor, ang Team Edsy, si Beyonce at si Edu is talagang talagang matatag at matibay na. So sila lang ang nakakaalam niyan. So dapat respetuhin natin kung ano yung desisyon lang ng dalawa. Kung gusto lang ni Edu na minsan ay hindi makasama si Beyonce, hindi maisama, so respect natin. Kung si Beyonce naman ay minsan ay kasama ang pamilya at hindi kasama si Kalingap Eds, so i-respect lang natin. No? Give it, take lang naman. Ganun naman talaga dapat. Kaya sana, yung mga viewers minsan, yung mga ilan sa gustong siraan yung Team Edsy, so galingan nyo pa yung paninira. So, hindi, joke lang po, galingan nyo pa yung paninira. So alam ko naman na hindi kayo magtatagumpay sa paninira sa Team Edsy. Ako naniniwala si Kuya Barbero TV, matibay ito, gaya ng pagtatatag ni Kalingap Rob sa Team Edsy. So kahit si Kalingap Rob, alam niya na talaga ang Edsy ay matibay, ika nga may pundasyon na, no? So mawala man ito sa ere kumbaga mawala man ito kay Kalingap Rob, pero patuloy pa rin ito na makikita ng mga tao dahil nga may pangalan na ang Team Edsy. At syempre hindi rin ito bibitawan basta ni Kalingap Rob. Kahit pa ito ay i-post ni Kalingap Rob, magpapatuloy pa rin ito. Syempre marami pa rin nag-aabang at marami pa rin nanonood. Ang mahalaga dito ay respeto natin si Edu at si Beyonce kung ano yung magiging desisyon ng dalawa. No, halimbawa, gusto nila ng medyo payapa at peace na para hindi na mapag-usapan, syempre. So, i-respect natin. So, this is Kuya Barbero TV po. Ito lang yung ating maiksing video, maiksing pag-uusap tungkol sa Edsy. So, pasensya na kayo mga Edsy na hindi tayo nakapag-upload dahil mga nakaraan. So, nag-ikot lang yung topic natin sa iba't ibang mga nare-reactionan. Pero gusto kong pasalamatan ang Team Edsy sa walang sawang pag-support din kay Kuya Barbero TV. At sa mga
legit na mga Team EDSI na talagang naniniwala na ang Team EDSI ay matibay at matatag. Suportado po kayo ni Kuya Barbero TV. At yun lang po, palagi kong sinasabi, mag-iingat din po kayo. And bye-bye!